Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng aking opinyon tungkol sa tanong na. Para sa iyo, anong pinakamalaking problema na hinaharap ng ating bansa ngayon? Paano ka makakatulong para maibsan ito? Mga kaibigan, mga kapwa-opinion, alam natin ngayon na pinapasa ngayon ang bagong House Bill, ito tinatawag na House Bill 4727. Ito po yung implementation of death penalty. Pinapasa po ngayon ito. Di ako po sang-ayon sa pagpapasa muli ng death penalty. At ang paraan ko, paano ko makatulong para maibsan ito ay ito ngayon. Ako po ngayon nagsasalita sa harap ninyo. At ito po ang paraan ko para maibsan natin at para hindi natin mapagpatuloy ang pagpapasa ng death penalty. Unang-una po ang punto na ibibigay ko, yung death penalty po ay lumalabag sa ating pinakamataas na batas sa ating bansa. At yan po yung Constitution, 1987 Constitution of the Philippines. Nakasulat po sa Artikulo 3, unang seksyon, ang tinatawag na Bill of Rights natin o karapatang pantao. Nakasulat po doon, walang sino man ang pwedeng bawian ng buhay. Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Pangalawa pong punto, yung death penalty po ay kumikitil ng buhay ng tao. Ulitin natin, tayo po ay may-ari ng ating buhay. Pero sa totoo, yung Diyos ang may-ari ng ating buhay. Siya po nagbigay sa atin. Kaya dapat natin itong respetuhin at dapat kailangan natin itong protektahin. Pangatlong punto, yung death penalty po ngayon ay kumikitil ng buhay ng mga masasamang tao. Pero tandaan nyo, kahit ang Panginoon ay nagsasabi na lahat ng tao ay pwede magbago. Ikulong nyo sila dahil meron sila pa rin tsansa o meron sila pa rin tsansa na magbago. Magtiwala lang. Importante, huwag tayong mawala ng tiwala sa kanila. Kaya kapag tayo mismong mga tao na wala ng tiwala sa kanila, sila mismo mawawala ng tiwala sa kanilang sarili. Mga kaibigan ko po, ito po yung paraan ko kung paano kumaibsan ang isang problema sa ating bansa at yun ng death penalty. Pero tandaan po mga kapwa-opinion, hindi lang sa akin nagsisimula ang pagbabago ng ating bansa. Nagsisimula ito sa bawat isa-isa sa atin dito ngayon. Salamat po sa pagkikinig. Sana po inyong naintindihan at naunawaan ang aking sinabi. Pero huwag lang unawain at intindihan. Pero sana ito pong inyong gamitin. Maraming salamat po.